The Boss Husband. Credit to the author. 704 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Samantala sa isang beachside mansion sa isang maaraw na hapon, si Malcolm ay nakaupo sa sopa malapit na kasunod ng balita tungkol sa kalagayan ni Yellow habang malungkot na nakikinig sa isang tawag sa telepono. Ang setup ay perpekto, ngunit naglakas loob kang sabihin sa akin na hindi mo sila nakuha. Mga Diyos ba sila? Paano nila nahuhulaan ang bawat kilos mo? Kinagat ni Malcolm ang kanyang mga ngipin sa galit habang humihingi ng sagot. Ako ay lubos na humihingi ng paumanhin, Mr. Lee. Ang aming koponan ay hindi pa nakatagpo ng isang tulad ni Mr. Gibson sa buong buhay namin. Tila kinokontrol niya ang isang pangkat ng mga lalaki sa kanyang tabi upang paalang bisa ang anumang hindi kanais-nais sa kanya. Gayunpaman, ni minsan ay hindi siya nagpasimula ng isang ganting salakay laban sa aming mga puwersa. Mukhang medyo kakaiba ito sa kanyang mga kakayahan. Hindi nasisiyahan ang lalaki sa kabilang linya. Napangiwi si Malcolm habang nagpatuloy, kung ganoon ang kaso, huwag kang magsagawa ng anumang bagay sa ngayon. Malapit na ang backup. Salamat, Mr. Lee, sa iyong kabutihang loob. Aniya bago pinatay ang tawag. Tumayo siya at tumingin sa labas ng gate ng mansion. Danica, saan sa tingin mo pupunta? Nakatayo sa tabi ng gate si Danica, na malapit nang lumabas ng mansyon. Natarante, binalik ni Danica ang tingin sa kanya habang kinakagat nito ang kanyang labi. Mabilis niyang binuksan ang pinto at mabilis na tumakbo papunta sa gate. Ngunit bago siya nakarating sa gate, dalawang armadong lalaki ang agad na sumulpot mula sa kung saan upang ihatid siya pabalik sa bahay. Napaatras si Danica pabalik sa bahay habang sinasara niya ang pinto. Nanginginig pa rin dahil sa pangyayari, tinanong niya, Malcolm, sinusubukan mo bang ikulong ako ng labag sa kalooban ko? Pumunta si Malcolm kay Danica at marahang hinaplos ang kanyang mukha. Ikaw na ngayon ang ina ng magiging anak ko. Sisiguraduhin kung maayos kitang tretuhin. Sa ngayon ay medyo hindi stable ang sitwasyon sa labas ng kinaroroonan natin. Kailangan kong nasa tabi kita, para maprotektahan kita. Agresibong saway ni Danica, naiinis ako na binibigyan mo ako ng kakilakilabot na mga palusot. Nanawagan ka para sa pagpatay kay Boss Lysander at sa kanyang asawa, hindi ba? Hindi ko hahayaang gawin mo iyon, sinasabi ko sa kanya. Umiling si Malcolm habang nakangiti. Danica, talagang napakawalang muwang mong isipin na silang dalawa ay walang kaalam-alam na ako ang nagpadala ng mga tao para patayin sila. Alam nilang ako iyon sa lahat ng panahon, pero paano? Hindi mahalaga kung mamatay sila o hindi. Kapag nabangkarote ang kumpanya, kailangang talikuran ni Marian ang kanyang posisyon bilang CEO. Sa pamamagitan ng kabit o ng manluloko, mahuhulog sa aking mga kamay ang Yellow International. Why would it be you? You're just an outsider. Kahit mag-resign siya, hindi sa iyo ang posisyon. Labas. Haha, oras na para ibunyag ko ang tunay kong pagkatao. Kinurot ni Malcolm si Danica sa baba. Si Marian ay walang iba kundi isang batang ipinanganak sa labas ng kasal. Siya ay nagkaroon ng kanyang makatarungang bahagi ng limelight na bukas palad na dahil sa kanyang hindi sinasadyang pag-iral. Ipapakita ko sa iyo kung anong klaseng tao talaga siya. Ang CEO na iginagalang at minamahal mo. Bago makapagpatuloy si Danica, tinakpan ni Malcolm ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Tumigil ka. Masama ang galit para sa bata. Hinawakan siya ni Malcolm sa kanyang braso habang isinasama siya sa loob. Halika, ihahatid na kita sa taas. Magpahinga ka na. May ipaghanda ako ng pagkain para sa iyo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa paggawa ng masustansyang pagkain para sa buntis na babaeng ito sa aking mga bisig. Ang kailangan ko lang gawin mo ay huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat ipag-alala. Nalungkot si Danica ngunit sa huli ay hindi niya napigilan. Sa kalaunan ay ginawa niya ang eksaktong ginawa ng kanyang lalaki. Pagkatapos niyang pabolaikin si Danica sa kanyang silid, bumaba si Malcolm at narinig niyang bumukas ang pangunahing pinto.
Nanlamig ang kanyang kaluluwa sa pagkakataong iyon habang maingat niyang tinitigan ang hindi inanyayaang panauhin, bago nakaramdam ng hindi maisip na pakiramdam ng kaginhawahan. May hint ng maling pagtawa, tinanggap niya ang panauhin. Maaari ko bang tanungin ang layunin ng iyong pagbisita, ma'am? Bati ni Malcolm habang naglalakad siya pasulong. Sa isang elegante at magandang kasuotan, si Malcolm ay binisita ng walang iba kundi si Carmela. Nilaybot ni Carmela ang paligid ng interior setting ng mansyon. Sa pamamagitan ng pananatili dito naniniwala ako na malaya ka sa mga problemang idinulot nito sa iyo. Nagmamadaling sumunod si Malcolm. Salamat sa iyong pangangalaga, at sa lahat ng proteksyon na iyong iniaalok. Kung talagang gusto mong suklian ang aking mabuting kalooban, siguraduhin mong walang mabibigo. Sana ay hindi masayang ang oras na ginugol ko sa pag-aalaga sa iyo. Nakaside-eyed si Carmela sa lalaking iyon habang naglalakad-lakad sa sala. Nagtitiwala ako sa iyo dahil alam kong ikaw ay isang mas maliwanag na tao kaysa sa iyong ama, kung alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Nakita ni Malcolm ang pagbabago sa ekspresyon. Ni minsan ay hindi kita pinagdudahan, ma'am. Noon pa man ay kinasusuklaman ko si Marian. Iyon ang tanging motibo ko simula noong unang araw. Hindi kita bibiguin. Lumingon si Carmela habang kinukutya, alam mo kung ano ang pinakaiginagalang ko sa iyo. Umiling si Malcolm. Ang ipokrito mo. Ngumisi si Carmela, sa tingin mo ba ay maniniwala ako na hindi mo ako kinamumuhiin? Alam kong kung bibigyan ka ng pagkakataon ay hindi ka magdadalawang isip na ilagay ako sa ilalim ng 6 na talampakan. Ngunit alam mo ba kung ano ang iyong pinakamagandang katangian? Mayroon kang isang malakas na pananaw sa mababaw na mga tagumpay, at ipagsapalaran mo ang lahat para makuha ang mga iyon. Ang iyong moralidad ay walang kahulugan sa harap ng pera at kapangyarihan, hindi ba? Naging matigas ang ekspresyon ng mukha ni Malcolm habang pinipilit niyang ngumiti ng nakakatakot. Tama ka talaga. Haha, malungkot na tumawa si Carmela. So kumusta ang sitwasyon ni Yellow sa ngayon? Mabilis na inayos ni Malcolm ang kanyang emosyon habang same time na sumagot, mukhang may tiwala si Marian sa kakayahan ni Yellow na makayanan. May ilang land auction na ginanap sa Sulo, at si Yellow ay nakilahok gaya ng dati. Sa kanilang mga plano na nalantad sa mundo, kahit na ang media ay alam na sila ay naghuhukay lamang ng mas malaking butas para sa kanilang sarili. Dayami ng kumpiyansa sa mga shareholder kapag nagbukas ang stock market ngayong gabi, ito ay tiyak na pagbagsak ng Yellow International. At paano napunta ang planong pagpaslang? Hindi sinasadyang sumagot si Malcolm, si Justin ay isang mas komplikadong kalaban kaysa sa inaasahan. Lahat ng mga pagtatangka ay nabigo hanggang ngayon. Si Carmela ay halatang hindi nasisiyahan. Kahit na hindi namin maisip ang detalyadong background ni Justin, batay sa alam namin, ang taong iyon ay napakayaman. Kung hindi, ang lumang crossover sa Gibson clan ay hindi na kailangang pahalagahan siya sa paraang ginagawa niya ngayon. Gayunpaman, sa halip ay nakalulungkot na hindi namin nagawang i-encrypt ang impormasyon mula sa angkan ng Lee. Ako ay tunay na naiintriga kung saan ito nagmula. Kung ipagpapatuloy natin ang streak na ito, tayo. Tila nag-aalala si Malcolm habang nakatitig kay Carmela. Walang pag-aalinlangan na tinuya ni Carmela, ano ang problema? Kapag bumagsak si Yellow, iiwanan siya ng kanyang tapat na mga kasama. Ikaw, sa aking suporta at partisipasyon ng gobyerno, ay titiyakin ang kanyang patuloy na pagkamatay. Sa iyong mga kwalipikasyon, mas kaya mo nang pumalit sa kanya. Sa kaunting pagsasaayos sa dati nitong 2 taon na pagkakaayos ng kumpanya. Tuwang-tuwang sumagot si Malcolm, ibibigay ko ang lahat. Kaunting treat lang ay nasasabik ka na. Nakakalungkot na dahilan ng isang tao. Naiinis na sinulyapan siya ni Carmela bago tumalikod. Ang pagtanggal sa kanyang mahalagang pag-aari Yellow ay ang unang hakbang pa lamang. Ang anak ni Selena. May darating pa. Palihim na iniangat ni Malcolm ang kanyang ulo sa likod ni Carmela, natakot sa kanyang mga nakakatakot na salita. Nang gabing iyon, sa pagbubukas ng New York Stock Exchange, ang presyo ng bahagi ni Yellow ay hindi nakakagulat na nakaranas ng hindi kompromiso na pagbaba. Sa punong tanggapan ni Yellow sa Stonegate, nasaksihan ng mga empleyado ang malaking halaga ng mga stock ng kumpanya na itinapon sa mga kasuklam-suklam na presyo sa mga monitor. Dahil dito, mas lalo silang natakot kaysa dati.
Sa conference room, maliban kay Justin na tila invisible habang umiidlip sa isang hilera ng mga upuan, si Talia, Melinda, at ang iba pang executive ay nasa gilid dahil nag-aalala sila para sa kinabukasan ng kumpanya dahil sa kamakailang pagbaba ng presyo. Kung magpapatuloy iyon, kahit na ang mga reserbang pampinansyal sa loob ng kumpanya ay makapagpapanatili ng korporasyon sa maikling panahon, ang anumang nakikipagtulungang kumpanya ay iiwasan si Yellow sa lahat ng mga gastos. Hiwalay sila sa lahat ng yugto ng pagmamanupaktura, mula sa mga materyales hanggang sa pag-unlad, kung saan ang kumpanya ay madidiskonekta sa lahat ng sektor ng produksyon. Boss Lysander, ang aming mga pangunahing shareholders ay gumagawa ng kanilang mga galaw ngayon. Ang aming kasalukuyang halaga ng stock ay bumagsak sa 40% lamang ng orihinal na presyo nito, ang executive ng accounting department ay mahinang ipinahayag. Lahat ito ay dahil sa mga bastos na executive mula sa mga pangunahing bangko na nangakong magbibigay ng tulong pinansyal na nakansela sa 11 oras. Binanggit nila ang mga moronic na dahilan tulad ng kakulangan sa pera. Malinaw na nagdaragdag lamang sila ng gasolina sa apoy. Si Maria na nasa kanyang commanding seat ay hindi pa nakapagbitaw ng kahit isang salita mula noon, dahil hindi niya pinansin ang mainit na usapan at dumiretso sa kanyang mobile phone sa mesa para mag-dial ng isang tiyak na numero. Simulan mo na. Tahimik na binitawan ni Maria ang mga salitang iyon na parang walang halaga. Ang mga executive sa conference room ay nagtinginan sa isa't isa, sinusubukang malaman ang eksaktong kahulugan o ang kanyang mga salita. Ang batang pinuno na nanguna sa kumpanya sa lahat ng ito ay tulad ng mga snowcap, malamig, walang puso, stoic. Maging ito man ay ang personal na espasyong pinanghahawakan niya o ang kanyang tahimik at nakalaan na personalidad, ito ang nag-udyok sa karamihan na iwasan ang pagtitig sa kanya ng diretso sa mata. Ngunit sa mga desperado na oras na kinasasangkutan ng kapalaran ng kumpanya, hindi napigilan ng mga executive ang kanilang mga emosyon. Boss Lysander, hindi ka na mag-alinlangan pa. Ano man ang kahihinatnan, kailangan nating lumaban hanggang sa huli. Doon lamang tayo makakapagdeklara ng pagkabangkarote. Kung mananatili tayo ay maaari nating mapanatili ang ating mga stock ngunit hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa magkasanib na pambobomba ng ating mga katunggali. Ngayon ay halata na walang bumibili ng aming mga stock, walang paraan upang mailigtas namin ang sitwasyon. O maaari nating iwanan ang ilan sa ating mga asset na hindi gaanong kumikita at tumuon sa pagtulak sa ating mga pangunahing sektor na abutin ang nawawalang oras. Pagkatapos lamang natin masisimulan ang pagtingin sa iba pang mga mapagpipiliang opsyon sa pagpapanatili ng negosyo. Sa sandaling iyon, si Talia na tahimik habang nakaturo sa screen ng monitor, tumigil kayong lahat. Tingnan ninyo ito. Ang hindi mapakali na mga executive ay tumitig sa stock market display board, para lamang masaksihan ang isang kaganapan ng hindi pangkaraniwang mga pangyayari. 705. Ano ang nangyari? Hindi ba ang mga stock ay itinapon lamang sa mababang presyo ilang sandali ang nakalipas? Mukhang mayroon kaming hindi nakikilalang mamimili. Nasa display ang mabilis na pagbili ng mga stock ni Yellow. Ang mga stock ay binili ng maramihan at hiwalay, kaagad pagkatapos na itapon ang mga ito. Ang mabilis na apoy ng pagkuha na ito ay nahuli sa lahat ng naruroon na hindi nakabantay. Sinong nasa tamang pag-iisip ang magmamalaki sa isang bagsak na negosyo? Samantala, tila may napansin si Melinda nang lumingon siya kay Marian bago nagtanong, ito ba ang resulta ng iyong tawag sa telepono? Naintriga ang board nang lumingon ang lahat sa kanya, naghihintay ng paliwanag. Kahit na siya ang nag-utos ng pagbili, ano ang mabuting maidudulot nito para sa kumpanya? Si Marian ay dumiretso sa punto. Ginawa kong makuha ng pangkat ng Athena ang lahat ng mga stock sa merkado ng mabilis hanggat maaari. Ngunit Boss Lysander, kahit na handa kang gumastos ng bilyon-bilyon upang bilhin ang lahat ng magagamit na mga stock, hindi ito magkakaroon ng anumang pagkakaiba dahil sa mabilis na pagbaba ng halaga ng mga ito, nalilitong paliwanag ng isang mataas na ranggo na empleyado. Ang iba ay tahimik pa rin sa pagmumuni-muni ng posibleng paliwanag sa kanyang mga aksyon. Si Justin na nakahiga pa rin sa isang hilera ng mga upuan, ay nagmulat ng isang mata upang tingnan ang sitwasyon bago ipagpatuloy ang kanyang pagtulog. Gayunpaman, hindi malinaw na ipinaliwanag ni Marian ang dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Sa halip, inabot niya ang isang sobre sa tabi niya at nag-withdraw ng manipis na kopya ng dokumento.
Pagkatapos ay inihagis niya ito sa gitna ng conference table. May napansin si Melinda na kakaiba sa dokumento. Iyon ba ay isang paunawa para sa matagumpay na pagbid? Isang matagumpay na bid. Para sa aling segment? Ang ilang mga executive ay nagtipon sa paligid ng dokumento habang binubuksan nila ang mga nilalaman nito, na nag-udyok sa mga mukha ng pagtataka sa kanila. Tinitigan ng isa sa kanila ang paunawa, ayaw maniwala sa kanyang mga mata. Boss Lysander, nanalo ba tayo sa mga bid para sa 3 kapirasong lupa sa Sulu ngayon? Hindi ka ba marunong bumasa at sumulat? Basahin mo. Sigaw ng isa pang executive, hindi na napigilan ang excitement. Tama ba ang nakikita ko? Totoo ba ito? Ganyan ba talaga ang notice mula ngayon? Hindi mo ba kayang ibahin ang mga lehitimong dokumento sa peke? Magbibiro ka. Ngunit ang malupit na katotohanan ay ang aming mga diskarte sa pagbibid ay nasa labas na. Walang paraan na ang aming mga kakompetensya ay sumuko sa ganoong pagkakataon. Ang mga executive ay mas nalilito kaysa kailanman sa paghahayag. Sina Talia at Melinda ay nakatingin sa malamig na bato na si Marian, parehong nag-aalinlangan habang sila ay nagbahagi ng tingin bago tila halos magkasabay na naunawaan ang dahilan. Ibinuko ni Justin ang kanyang mga talukap habang tahimik na nakatingin sa cool at kalmadong babae sa tapat ng silid. Hindi mabasa ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Binasag ni Marian ang kanyang katahimikan habang nag-utos kay Melinda. Melinda, kailangan kong isapubliko mo ang balita ng matagumpay nating bid sa bawat network. Pagkatapos gawin ito, kunin ang lahat ng mga dokumento mula sa aking safe. Ang code ay eksaktong kapareho ng sa iyo. Pumunta ka na. Nanatiling tahimik si Melinda habang siya ay agad na tumayo at dumiretso upang tuparin ang mga utos. Makalipas ang 10 minuto, pinayagan lang ni Malcolm na bumaba si Danica pagkaalis ni Carmela. Sa kasalukuyan, si Danica ay napuno ng galit at puot ngunit sa huli ay naupo siya kasama niya habang nakatuon sila sa nagbabagang balita. Napahawak si Malcolm sa kanyang baso ng alak habang tinutuya, tingnan mo si Marian. Desperado siyang sinusubukang iligtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbili ng kanyang mga stock. Nakakaawa. Si Danica ay nababalisa sa buong oras na ito ay nangyayari. Nais niyang maniwala kay Marian at sa kanyang mga kakayahan na mag-rebound. Ngunit tila lahat ng pag-asa ay nawala sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, nakita ang financial news host na tumatanggap ng breaking news. Nanalo ang Yellow International sa mga bidding ng 3 mega na lokasyon sa Sulu. Nakalakip sa display ang mga detalye ng paunawa tungkol sa panalong bid. Sa kumpirmasyon mula sa auction organizer, lumalabas na ang Yellow International ay talagang nanalo sa huling bidding para sa lahat ng 3 plot. Nagulat si Malcolm sa balita. Alam niya ang kahalagahan ng auction sa mga plano ni Yellow. Ngunit ang tunay na palaisipan para sa kanya ay ang pag-uunawa kung paano nagtagumpay si Yellow na manalo sa auction sa kabila ng kanilang mga plano na nasa bukas. Isang sulyap ng pag-asa ang lumitaw sa mukha ni Danica. Ito ang unang magandang balita na natanggap ng Yellow International sa loob ng 2 araw. Bago ang pag-agos ng tubig, isa pang alon ng nagbabagang balita ang mabilis na sumunod. Magsasagawa ang Yellow International ng emergency press conference na may layuning linawin na ang pagtagas ay, sa katunayan, pekeng balita. Matapos mailabas ang balita, nagulat ito sa panonood ni Stonegate at ng iba pang bahagi ng mundo. Fake news. Ang maliwanag na tunay na impormasyon na nalik sa lahat ng ito ay naging peke. Paano naging posible iyon? Nadulas ang baso ng alak mula sa mga kamay ni Malcolm nang dumiretso ito sa carpet. Naging matigas ang ekspresyon ng kanyang mukha nang hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Sakto namang tumunog ang telepono. Ang tulala na lalaki ay nauna upang kunin ito, ngunit binati lamang siya ng mga rants at sumpa mula kay Carmela. Anong nangyayari, tulala ka? Napahawak si Malcolm sa kanyang dibdib habang ang kanyang paghinga ay nagiging hindi regular na nagmamadali. Please calm down, ma'am. I am convinced that Marian are just putting on a show for the public. Lahat ng mga dokumento ay naipon buwan-buwan. Hindi posibleng lahat ay peke. You better be right. Nandito pa rin ako sa Stonegate, siguraduhin mong nasa dissenting mood ako bago ako bumalik sa Central City. Galit na ibinaba ni Carmela si Malcolm.
Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hindi napigilan bago ilusot ang telepono sa mga bitik ng kanyang mga daliri. Ilang minuto bago iyon, si Melinda, kasama ang ilang katulong, ay bumalik sa conference room na may dalang tambak ng mga dokumento at dinala ang mga ito sa conference table. Ang mukha ni Melinda ay nababalot ng pananabik habang siya ay tumango kay Marian. Boss Lysander, lahat ng hiniling mo ay narito. Mabuti. Nagtagal si Marian nang tumayo siya at ipinahayag sa lahat ng naroroon, narito ang lahat ng orihinal na dokumento ng di umano'y ninakaw na impormasyon. Pakiusap, tingnan. Nagkatinginan ang mga executive, hindi sigurado kung mali ang pagkarinig nila sa kanyang mga salita. Ang orihinal na mga dokumento. Ibig bang sabihin? Peking lahat ang mga ninakaw. Ang ilan sa kanila ay dinala ang kanilang mga sarili patungo sa mga file at nagsimulang tumingin. Hindi nagtagal bago silang lahat ay naiwang tulala. Ito ang mga tunay na blueprint ng mga pagbili ng material. Kailan ito nilagdaan? Narito ang parehong mga dokumento, ngunit ito ang pagtatansya ng budget para sa susunod na buwan. Ito ay bahagyang naiiba kaysa sa mga nalik. Ang European at American Regional Headquarters din. Kabaligtaran nila ang napag-usapan natin noong nakaraang pagpupulong. Habang isa-isa nilang sinasala ang mga file, tiyak na ang mga dokumentong ipinakita ay ang aktwal na mga blueprint at estratehiya para sa ikalawang kalahati ng taon. Kahit na ang ilang bahagi ng dokumento ay aktwal na nalik, karamihan sa mga pribado at confidential na mga dokumento ay buo pa rin. Ang anumang agarang improvisasyon ay maaaring hindi gaanong ligtas, ngunit gayunpaman ay maaaring ayusin at magamit ng may kaunting mga epekto. Si Marian, gayunpaman, ay lubos na naiiba sa iba sa silid habang siya ay tahimik na nagbigay ng isang set ng mga tagubilin kay Talia. Talia, ipaalam sa mass media na magsasagawa kami ng press conference mamaya para linawin na ang aming pangunahing confidential na impormasyon sa negosyo para sa ikalawang kalahati ng taon ay hindi pa rin buo. Sa kalaunan ay nakabawi si Talia mula sa pagtatakang naramdaman niya. Sigurado siya na sa pagkakataong ito ay handa na sila para sa isang ultimate rebound sa kabila ng kanyang nararamdaman sa nakalipas na 2 araw. I'm not too convinced with my ability to handle the media, so I need you to go in my place. Bilang kinatawan at vice-presidente ng kumpanya, mas karapat-dapat kang tumayo sa pwesto ko. Binigyan siya ni Maria ng malinaw na utos. Naiintindihan. Agad na tumayo si Talia at nagmamadaling lumabas ng silid. Hinarap ni Marian si Melinda at ang natitirang mga executive. Alam kong lahat kayo ay nag-aalab sa mga tanong tungkol sa kung paano ko ito nakuha. Ipapaliwanag ang lahat sa tamang panahon. Kakailanganin ko kayong lahat na bumalik sa inyong mga departamento at i-update ang inyong mga empleyado sa aming kasalukuyang sitwasyon. Kapag nagpapatuloy sa inyong mga operasyon, sumangguni sa mga panukala dito at kumilos ayon dito. Melinda, tandaan. Pikalmayan mo sila. Buong pusong humanga ang masa sa babaeng nasa renda habang mataimtim niyang ipinamahagi ang kani-kanilang mga tungkulin. Maging ang mga nasa negosyo sa loob ng mga dekada ay nagulat sa kanyang kahusayan sa pamumuno. Maaaring hindi nila naiugnay ang mga tuldok sa kung kailan at paano binuo ni Marian ang mga diskarteng ito, ngunit sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari, ito ay isang pag-uusap na pinakamahusay na naisave para sa ibang pagkakataon. Habang unti-unting umalis ang mga executive sa conference room dala ang kanilang mga dokumento sa departamento, unti-unting nawala ang ingay. Sa sandaling iyon, si Justin na halos hindi pinansin ay sa wakas ay tumayo mula sa mga upuan at malayang naglakad patungo kay Marian. Pagkatapos ay umakyat siya sa conference table at umupo doon bago siya nagtanong kailan ito nagsimula. Iniwasan ni Marian ang kanyang tingin habang nanahimik siya saglit. She then cleared her throat. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay nalampasan namin ito ng ligtas at maayos. Of course it is. I should to know. Niloko mo lahat, kahit ako. Inangat ni Marian ang kanyang ulo na may bahid ng pagkadismaya. Huwag mo akong kausapin ng ganyang tono. Hindi ko binalak na lokohin ang sinuman. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Oopsie. I am really amazed at your acting, Miss Lysander. You should have been nominated for the Oscars.
Anyway, kailan ba nalagay ang speckless setup na ito? Gusto ko lang tuparin ang curiosity ko, yun lang. Ayos lang ba yan, ang magaling kong asawa? Gumuhit si Justin. 706. Marahang nakagat ni Marian ang kanyang labi habang nakatingin siya kay Justin. Pagkatapos ay sinabi niya, naghanda na ako mula nang simulan ni Malcolm na ituloy si Danica. Natigilan si Justin. Alam niyang gusto ni Marian na magkaroon ng contingency plan. Pero hindi niya inasahan na magiging ganito kasansero ang paghahanda nito. Gaano karaming pagpaplano ang dapat na isinagawa upang makagawa ng gayong mapanlikhang plano? Bakit? Nakakunot ang noo ni Justin habang sinabi niya, si Malcolm ay pinili ni Mason Lee sa Yellow International. Ano ang tungkol sa kanya ay naset ka? Napagdaanan ko ang background ni Malcolm bago ang trabahong ito. Siya ay ipinanganak at lumaki sa Amerika bago lumipat sa Hong Kong upang sumali sa Mayon Corporation. Gayunpaman, ilang maikling taon lamang pagkatapos noon, pinapaunte nila siya upang pangasiwaan ang ganoong makabuluhang pakikipagtulungan sa pagitan ng aming mga korporasyon. Lumalabas na si Mason Lee ay hindi sumang-ayon sa hakbang na iyon, ngunit malinaw na karamihan ng mga shareholder ang nag-udyok sa kanyang personal na pag-iisip na ito ang nagbunsod kay Mason Lee na sumunod sa kanyang kalooban. Natutuwa ang mga pangunahing shareholder. Kaya naman buong oras akong nag-iingat. Higit pa rito, sa kabila ng kanyang posisyon sa kumpanya, wala siyang interes sa sinumang babae maliban kay Danica. Kapansin-pansing sabihin na sa kalaunan ay nagkaroon siya ng tunay na damdamin para sa kanya, ngunit sa pangkalahatan, ang isang lalaking ipinanganak at lumaki sa States ay hindi magiging ganoon karomantikong hilig sa mahina at payat na si Danica. Napangiti si Justin sa kanyang pahayag at naputol, wow, ang paraan ng paglalarawan mo sa iyong assistant ay nakaka-depress kung tutuusin. Ngunit muli, hindi ito nauugnay sa iyong hula na magnanakaw siya ng confidential na impormasyon. Bahagyang ngumiti si Marian. Hindi ko talaga nahulaan na ang pagnanakaw ay magiging problema para sa amin. Kung gayon, bakit ka magkakaroon ng mga alternatibong panukala sa diskarte? Lalong naguluhan si Justin sa kanyang katwiran. Nang-aasar na sinagot ni Marian, bakit sa tingin mo ay nagbabayad ako ng 10-10 milyong taon-taon para mapanatili ang koponan ng Athena? Hindi lang nila ako tinutulungan sa mga bagay na pinansyal, di ba? Napatulala si Justin. Teka, ang gusto mong sabihin ay na-involve mo na ang Athena team sa lahat ng iyong pagpaplano ng diskarte mula pa noong una. At ginawa mo silang dalawang bersyon. Ang dalawa ay isang maliit na pahayag. Lumiwanag ang mga mag-aaral ni Marian habang nagpatuloy siya, sa totoo lang, sa tuwing hahayaan ko si Danica na gumawa ng kopya ng confidential na impormasyon, babaguhin ko ang ilang mahahalagang bahagi ng mga dokumento. Isinasagawa ko ang parehong pagsasanay sa lahat, na nangangahulugan na ang bawat kopya ng Melinda o anumang iba pang mga executive ng departamento ay mababago o sa pangkalahatan ay mali. Maliban na lang kung sino man ang magdedesisyon ng salita para sa isang salita ngunit walang sino mang makakaalam ng lehitimong dokumento nito. Ang bawat tao sa kumpanya ay kinakailangang dalhin ang kanilang kopya sa aking opisina para sa pagsusuri at pagrepaso bago isumite o implementasyon. Ito ay isang mandatoryong regulasyon mula noong aking inaugurasyon. Sa tuwing may ibibigay na kopya sa akin, ay redirect ko ito pabalik sa orihinal na bersyon. Kung sino man ang magre-refer sa mga dokumento, sila ay tumitingin sa maling impormasyon. Si Justin ay labis na nalito. Hindi nakakagulat na tila siya ay may walang katapusang workload sa kanyang mga kamay. Nagpapahinga ba siya? Sa madaling salita, nangangahulugan iyon ng lahat ng malalaking desisyon na ginawa sa loob ng kumpanya, bukod kay Marian mismo ang namumuno, walang ibang tao ang makakaalam ng tunay na direksyon ng kumpanya. Tila nakatagpo ng kagalakan si Marian mula sa tugon ni Justin. Ipinagpatuloy niya, dapat mong maunawaan sa ngayon, na ang impormasyong ninakaw ni Malcolm mula sa amin ay binago ko lahat. Nangangahulugan ito na kahit na wala ang pangkat ng Athena, ang pagtagas ay hindi pa rin makakagawa ng malaking pinsala sa kumpanya. Pagkatapos ng lahat, ano ang magiging mabuting balita sa aking mga kakompetensya?
Ang tanging dahilan kung bakit ko inilantad ang mga panukala ng pangkat ng Athena, ay upang matiyak na ang lahat sa kumpanya ay kumbinsido na ako ay naging tapat sa kanila. Pagkatapos ng kanyang talumpati, napatitig si Justin sa napakarilag, nakakabighaning ngiting iyon, habang ang kanyang isip ay kumikislap sa pagitan ng blanko at labis na karga. Naalala niya ang mga insidente na kamakailang nangyari nang sunod-sunod ng inutusan ni Marian ang departamento ng accounting na matipid na bilhin ang mga stock ng kumpanya, sa kanyang reaksyon sa mga banta ng mga pangunahing shareholder. Sinundan ng sinadyang pagbubukod ng pagbid sa auction mula kay Talia at sa iba pang mga executive. At ang kanyang mga desperadong desisyon na manatili sa utos mula sa punong tanggapan. Ang lahat ng iyon ay para lamang gumawa ng senaryo ng kahinaan at pagkatalo, at sa huli ay nakadirekta ang balangkas patungo sa kanyang layunin. Isang pakiramdam ng distansya at hindi pamilyar na hindi namamalayan sa isip ni Justin. Ang babaeng nauna sa kanya ay mas malapit sa isang estranghero kaysa sa pamilya. Humigit kumulang isang oras pagkatapos ng paghahayag, ang press conference ng Yellow International ay ginanap na may masigasig na mga tugon mula sa media. Inanunsyo ni Talia ayon sa mga utos ni Marian, habang binasa niya sandali ang buod ng direksyon ng kumpanya para sa ikalawang kalahati ng taon, bago magbigay ng pinakakaugnay na halimbawa ng kanilang mga kalagayan. Naiwan ng media at ang mga kritiko sa kaguluhan. Wala sa kanila ang nakahula na ang mga leak na dokumento ay sa katunayan ay peke. At alinsunod sa pagpaplano ng diskarte ng koponan ng Athena, ang bawat departamento ay nagpatuloy muli sa kurso. Habang inilalaan ang mga tungkulin at responsibilidad, agad na nawala ang hinala mula sa panlabas na pananaw. Ang serye ng mga nakakagulat na paghahayag ay nag-iwan sa buong Stonegate na tulala. Malayo sa Estados Unidos, na ang reputasyon ng Yellow International ay tinanggal mula sa mga alingawngaw at kawalan ng bisa, ang mga stock sa merkado ay nakaranas ng hindi pa naganap na pagtaas ng mga presyo. Higit pa rito, ang nagpawasak sa kanilang mga direktang kakompetensya ay ang labis nilang paniniwalang totoo ang mga leak na estratehiya, at ibinatay doon ang kanilang mga plano, na sa kalaunan ay humantong sa malaking pagkalugi sa kanilang bahagi. Bilang resulta, ang agwat sa pagitan nila at ng Yellow International ay nabuksan ng husto. Ang mga kumpanyang nagpasyang laruin ito ng palihim ang higit na nagdusa habang ang mga umiwas ay hindi gaanong naapektuhan. Tulad ng para sa marami sa mga pangunahing shareholder ng Yellow International, hindi nila napigilan ang pagbagsak ng kanilang mga ulo sa mga pader pagkatapos ng matinding pagkalugi mula sa kanilang walang hanggang mga aksyon ng pagtatapon ng mga stock sa makabuluhang mas mababang presyo. Ang tanging magagawa nila ay panoorin ng walang magawa habang ang mga stock ay bumalik sa mga kamay ni Marian. Samantala, ang mga stock ay na-flip ng maraming beses sa orihinal na halaga, ilang sandali ang layo mula sa paglampas sa dati nitong record. Ito ay hinulaan na ang kanilang share price ay aabot sa bagong taas. Dahil dito, si Marian ay nakakuha ng 35% ng kabuuang bahagi ng merkado sa mababang presyo, habang kasabay nito ay tumataas ang sarili sa karagdagang 30% sa netong halaga. Hawak niya ngayon ang 70% ng pagmamay-ari ng kumpanya. Ang media, reporter, ekonomista, negosyante, at lahat ng iba pang propesyon sa loob ng sektor sa buong mundo ay buong pagkilala sa kaganapang ito. Ito ay isang hindi nagkakamali na aksyon ng kontra pagpasok na nagtagumpay kahit na ang mga tulad ng mga blockbuster na pelikula. Ang batang babaeng negosyante na nanguna sa kanyang kumpanya na dumaan sa dalawang tila hindi maiiwasang pagkamatay para lamang makamit ang mga bagong taas ay muling nagpakita ng hindi maiisip. Kahit na ang mga tulad ng Times Magazine ay hinirang si Marian bilang isang potensyal na top 3 sa People of the Year. Ngunit tulad ng bawat magandang kwento, may natatalo sa bawat nanalo. Sa tabing dagat na mansyon, kasama ang lahat ng mga channel sa telebisyon sa lahat ng papuri para sa makinang na pag-iisip ni Marian, ay si Malcolm na mapatla at nawasak. Imposible iyan. Hindi pwede. Napailing-iling si Malcolm habang nakatayo, na tuluyang nawala ng paa habang nakaluhod siya sa lupa. Gumapang patungo sa telebisyon, dilat ang kanyang mga mata na tila dinanas ng matinding pagkabigla.
Si Danica na puno ng puot ay nanlambot nang makita ang kanyang lalaki. Niyakap siya nito na parang patay na. Naluluha pa rin siya habang inaalaw siya sa pagsasabing, Malcolm, huwag mong gawin ito. Magiging maayos din ito. Tinatakot mo ako. Matigas na lumingon si Malcolm sa kanyang likuran at bigla siyang hinawakan sa mga braso bago marahas na inalog-alog habang nangungulit, hindi naman. At alam mo iyon. Napanood mo man lang ba ang buong sitwasyon? Ginamit na ako ng asong iyon mula pa noong una. Ginamit niya ako bilang kasangkapan para kumita ng mas maraming pera para sa kanyang sarili at iniwan ako ng literal na wala. Umiiyak si Danica habang umiiling ngunit sa huli ay nanatiling tahimik. Stop crying. All you ever do is to cry. Ikaw siguro ang dahilan kung bakit niya nalaman ang motibo ko, tanga ka. Habang sumisigaw siya, ang isip niya ay nadala ng galit, dahilan para sampilan niya ito ng malakas sa pisngi. Napatalon si Danica sa isang sulok habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamalayan. Pulang-pula ang mukha niya habang mas malakas pa ang pag-iyak niya kaysa kanina. Matapos ang marahas na sampal na iyon ay tila napahawak siya sa kanyang mga kinikilos. Bigla niyang naalala na ang babaeng minamaltrato niya ay nagdadalang tao sa kanyang anak, dahilan para magpanik siya. Tumakbo si Malcolm patungo sa kanya at hinawakan siya sa kanyang mga braso, nanginginig ang kanyang boses nang mapagtanto niya ang kanyang maling pag-uugali. Danica. I'm so sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Tila hindi mabigkas ng tama ni Malcolm ang kanyang mga salita dahil nablangko ang kanyang isip. Bang! Bumukas ang pinto ng isang nangingibabaw na puwersa. Si Carmela, na may nakasabit na handbag sa kanyang balikat, ay pumasok nang bumagsak ang kanyang mga takong sa loob ng bahay. Halatang galit siya. Pagkapasok niya, ang nakita niya ay ang magkasintahang magkayakap sa sopa, na lalong ikinagalit niya. Bloody idiot, ikukumpara kita sa isang swine but I would just be praising you that way. Sa ganitong oras, nandito ka umiiyak kasama ang babaeng iyon. Tingnan mo kung ano ka na, nakakaawa ka. Matamlay na tumangala si Malcolm gamit ang kanyang walang kaluluwang mga mata, bago siya humagalpak sa nakakatakot na pagtawa. Haha! Tama ka talaga. Tulala ako, hindi may kikaila iyon. Kumaibot ang mga labi ni Carmela habang lumalabas sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Well, tumingin sa iyo. Sa tingin ko ang mundo ay maaaring gawin sa isang mas kaunting tulala na tumatakbo sa paligid. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng pilak na pistola at itinutok mismo sa utak ni Malcolm. Sa wakas ay nalaman na ni Malcolm ang sitwasyong kinalalagyan niya. Nanlaki ang kanyang mga mag-aaral nang makita ang walang katapusang gun chamber. Mahigit 10 minuto ang nakalipas, sa opisina ni Marian, sinamahan siya ni Justin sa sopa habang pinapanood nila ang live na broadcast ng nagaganap na press conference. Ang pambobomba ng mga mamamahayag ng mga tanong, na ipinarray sa kawalan ng Marian sa site ay nagpapanatili sa karamihan ng mga mamamahayag sa kanilang mga upuan. Nasa kondongan ni Marian ang kahon ng glutinous rice balls na binili ni Justin noong tanghali. Naiwan itong hindi nakabukas hanggang ngayon. Lamang kapag ang insidente ay medyo naayos na ang kanyang sarili ay makakain siya ng payapa. Samantala, bahagyang nadismaya si Justin habang nanatiling tahimik. Medyo awkward ang ambience sa office. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang telepono ni Justin. Nang sinagot niya ang tawag, si Adeline pala ang nasa tapat ng linya. Kamahalan Pluto, 2 beses na huminto si Madam Law sa mansyon. Mukhang malinaw na ang kalagayan ngayon. Dapat ba tayong kumilos? Sinilip ni Justin si Marian sa kanyang tabi, bago siya sumagot sa Italian, stay put for now. I think it is about time I intervene. Okay. Habang binababa niya ang tawag, ipinaalam niya kay Marian kung ano ang gagawin niya. Kailangan kong lumabas saglit. Huwag mo nang hintayin ang pagbabalik ko. Huminto si Marian sa pagnguya habang itinatabi ang mga malagkit na bola, na may hindi malinaw na pagbigkas ay bamulong siya, alam kong makikipagkita ka kay Malcolm. Ipaubaya mo siya sa pulis kung maaari. Kung nandyan si Danica, mangyaring huwag mo siyang pagmalupitan. Wala siyang kaugnayan sa anumang plano.
Sumagot si Justin, sigurado ka bang wala kang intensyon na sumama? Umiling si Marian at sumagot, nagtitiwala ako sa iyo. Nangako ka sa akin na hindi ka papatay ng kusa. Sa iba naman, wala akong pakialam. Maluwag na ngumiti si Justin bago kinurot ang isa sa mga malagkit na bola mula sa kanyang takeaway box, isinilid ito sa kanyang sariling bibig, at pumunta sa exit. Dismayadong pinanood ni Marian ang kanyang asawa na umalis. Muli niyang ibinalik ang tingin sa kanyang kahon bago nalungkot. Makalipas ang 1 minuto, may kumatok sa pinto ng opisina niya. Boss Lysander, may parcel para sa iyo. Dahil sa gulat, nagmamadaling itinago ni Marian ang kahon ng mga rice ball sa ilalim ng unan bago niya ituwid ang kanyang poster at tumugon, ipasok ito. Isang nag-aalalang pansamantalang katulong ang pumasok at dinala ang folder sa kanyang harapan, bago siya agad na lumabas ng silid. 707. Matapos isara ng assistant ang pinto ng kanyang opisina, tiniyak ni Marian na walang ibang tao sa labas bago niya maingat na inilabas ang kanyang takeaway box ng glutinous rice balls. Sinimulan niyang kainin ang isa habang pinupunit ang sobra. Ang pagtanggap ng isang sobrang tulad nito ay hindi na bago para sa kanya sa puntong ito. Bilang pinuno ng isang malaking korporasyon, maraming tao ang nagsisikap na marinig ang kanilang mga boses. Binuksan ito ni Marian bilang pampalipas oras bago bawiin ang isang makapal na stack ng impormasyon mula sa loob. Nakakunot ang noo niya habang sinusuri ang cover page. Ito ay isang personal na booklet ng impormasyon, isa na nagtala ng mga kapansin-pansing sandali ng isang individual sa kanilang buhay mula pagkabata. Habang binuklat ni Marian ang unang pahina, isang lumang larawan ang nakakuha ng kanyang atensyon at nagpabalik-balik sa kanyang mga ekspresyon sa mukha. Nasa gitna mismo ng larawan ang isang lalaki at isang babae. Siya ay nahuli sa isang spektrum ng pag-iisip at nabalik lamang sa kasalukuyan ng ang bola ng bigas na nasa kanyang bibig ay tumama sa carpet. Si Marian ay may iba't ibang magkasalungat na emosyon habang hawak niya ang kanyang kamay sa kanyang mabilis na tibok ng puso. Namutla ang kanyang mga labi dahil ang kaninang sandali ng katahimikan ay agad na nawala. Sa nanginginig niyang kanang kamay, nagawa niyang dalhin ang sarili sa susunod na pahina. Sa maluwag na opisina, ang babae ay nakaupo mag-isa sa malambot na couch habang siya ay nakaramdam ng sunod-sunod na pagbabalik tanaw. Samantala, sa sala ng beachside mansion, tense ang kapaligiran. Si Danica na nasa yakap pa rin ni Malcolm ay mabilis na gumanti sa baril na nakatutok sa kanilang dalawa. Dahil sa kanyang mahinang pisikal na kakayahan at stress sa pag-iisip na naranasan niya nitong mga nakaraang araw, agad siyang nahimatay matapos ang kanyang pagsigaw. Ang nakakabinging hiyaw na iyon, gayunpaman, ay nagsilbing wake-up call para sa nalulungkot na si Malcolm. Ang kanyang mga estudyante ay nakatutok sa baril sa kanyang noo habang ang kanyang tibok ng puso ay tumibok. Huwag mo akong patayin, pakiusap ko. Inikat ni Malcolm ang kanyang ulo sa isang taunang posisyon, na walang prioridad na ibinigay sa babae na nahimatay sa kanyang yakap, na nakatingin kay Carmela sa pagkabigla at pagkahisterya. Hindi pa siya sumusuko, ngunit lubos niyang alam na wala siyang pagkakataon laban sa kanya. Kaya't likas siyang sumuko sa pangangalaga sa sarili. Inilabas ni Carmela ang safety pin ng pistol habang nanunuya, isa ka lang walang kwentang tumpok ng tae. Itinakdakang bumagsak at masunog. Binigyan kita ng pagkakataong panghabang buhay na magtagumpay, ngunit sa halip ay naging stepping stone ka ni Marian. Dahil kailangan mong hilingin na patay ka na, wala akong balak tulungan ka, ano ba talaga ang mawawala sa mundo? Pinaglaruan niya ang gatilyo habang tinutuya siya sa kanyang mga salita. Ang tanging dahilan kung bakit kailangan pa niyang mag-shoot ay na-enjoy niya ang desperasyon sa mga mata nito. Gayunpaman, tila may naisip si Malcolm nang sumigaw siya, teka, may sasabihin ako. Si Malcolm habang sumisigaw ay bitawan si Danica habang nakatuhod siya sa harap ni Carmela. Hindi niya maaaring pababain ang kanyang sarili ng mas mababa dito. Naiinis, tinuya ni Carmela, sinisikap mo bang bumili ng oras? Sa tingin mo ba ay may magliligtas sa iyo? Hindi. Inangat ni Malcolm ang kanyang ulo habang sabik na sumagot, may alam akong isang sekreto, isang lihim na maaaring mag-iwan sa Gibson clan sa pagkawasak.
Ito ay magwawasak sa kanila ng walang awa. Iniaalok ko ito sa iyo bilang kapalit ng aking buhay. Tila interesado si Carmela sa mga barahan niya tungkol sa dula. Oh, ganun ba? Ngayon paano mo aasahan na makukumbansi ako na tanggapin ito? Alam ko ang mga kakayahan ng Gibson clan na higit na mas mahusay kaysa sa mga katulad mo. Huwag mong hamanin ang aking pasensya. Huwag kang mag-alala, alam mo rin ma'am, na ang aking lolo sa tuhod ay dating isang mapagkakatiwalaang general sa ilalim ng hinalinhan ng angkan ng Gibson na si Jason. Minsan ay sumilip ako sa kanyang mga alaala at natuklasan ang isang nakakagulat na revelasyon tungkol sa angkan ng Gibson. Napakahalaga nito na siniguro ng aking lolo sa tuhod na dinala ko ito sa aking libingan. Minsan pa nga ay napunta siya sa akin kung gaano kahalaga ang kanyang lihim na ito. Tila may konsiderasyon si Carmela. Pagkatapos ay sinabi niya, sige kung talagang may halaga, iluwa mo na ngayon. Bilang kapalit, ipinapangako kong pananatilihin kitang buhay. Pero ang kondisyon ay kailangan mong sabihin sa akin dito ngayon din. Si Malcolm ay labis na nagalit hanggang sa nakita niya ang mahigpit na tingin mula kay Carmela bago siya lumunok at sumuko. Sige, sasabihin ko sa iyo. Ngunit dahil lamang sa naniniwala ako na ang isang marangal na taong tulad mo ay tutuparin ang iyong pangako. Nang matapos ang kanyang pangungusap, tumayo si Malcolm at inilapit ang kanyang sarili sa kanyang tainga habang siya ay gumagala. Kahit na sila lang ang nasa bilya, hindi kasama si Danica na hinimatay pa rin, si Malcolm ay kumilos ng maingat, sa pag-asang mas pahalagahan ni Carmela ang kanyang sarili. Matapos niyang marinig ang lahat ng sasabihin nito, isang sulyap ng pananibik ang bumungad sa kanyang matigas na mukha. Isinusumpa mo na ito ang katotohanan. Pinaikit ni Carmela ang kanyang mga mata. Mahigpit na tumango si Malcolm. Dahil sa iyong kayamanan, hindi dapat masyadong mahirap patunayan ang bisa ng pahayag na iyon. Ang kailangan mo lang ay tuklasin ang mga matandang dalaga ng angkan ng Gibson, o ang mga sundalong pinamumunuan ni Marshal Jason noong panahon niya. Sigurado akong ang ilan sa kanila ay buhay pa. Maaari mo ring bisitahin ang mga naunang kalaban niya. Siguradong makakahanap ka ng mga pahiwatig. Bukod dito, ngayong napaka-advance na ng teknolohiya, hindi dapat maging mahirap ang paghahanap sa mga labi ni Marshal Jason at ang paggawa ng ilang pagsubok. Sinulyapan ni Carmela si Malcolm bago niya binitawan ang aming nakakaakit ng ngiti. Malcolm. Oops, my bad, si Malcolm na mula ngayon. Tuso ka talaga, di ba? Kapag dumating ang araw na nawala ang Gibson clan sa kanilang lugar sa apat na dominanteng clans, tiyak na gagantimpalaan kita ng maganda. Tuwang-tuwa, sumagot si Malcolm, hindi po, ang gusto ko lang ay iwan mo ako ng backup na ruta. Iyon lang ang kailangan ko, mabubuhay ako na parang alagang hayop para sa iyo ma'am. Nako, hindi iyon makatarungan para sa isang taong naglantad ng isang kahangahangang paghahayag, hindi ba? Napaatras si Carmela ng 2 hakbang bago siya tumalikod at nag-alok, sabihin, ano ang gusto mong gantimpala? Medyo nag-alinlangan si Malcolm at tumingin kay Danica na wala pa ring malay. Marahan niyang hiniling, pwede mo bang ipadala kaming 2 sa Amerika? Ipinanganak niya ngayon ang anak ko. Wish ko lang na manirahan tayo sa States. Sa ngayon, ang kailangan ko lang ay mawala. Oo, ang babaeng ito ay may iyong anak. Kakaibang sulyap ni Carmela kay Danica. Sumuko ka na ba sa pagtanggal ng lahat sa kapatid mong pinsan? Yung mga bagay na lagi mong inaakala na karapat-dapat sayo. Kinagat ni Malcolm ang kanyang mga ngipin at sumagot, hindi ko siya pinsan. Anak lang siya ng wrench na iyon na ipinanganak sa labas ng kasal. Ako kung ano ako ngayon dahil ginawa ako ng mga asong iyon sa ganitong paraan. Sa ngayon gusto kong magtago mula sa bagyo. Kapag ipinanganak ang bata, babalik ako para kunin kung ano ang nararapat sa akin. Hahaha. Humiyaw si Carmela habang tumatawa, Malcolm, ikaw talaga ang carbon copy ng iyong ama, isang talunan. Kahit papaano ay napagtanto ng iyong ama kung gaano siya kawalang silbi, na nag-udyok sa kanya na lumabas. Ngunit ikaw, laging mayabang, sa iyong kakayahan ay talagang hindi ka makakapantay sa munting wrench na iyon at ni Justin.
Nang matapos, muling itinaas ni Carmela ang kanyang baril at itinutok ito kay Malcolm. Bumagsak si Malcolm habang umiiyak. Ikaw. Nangako ka, di ba? Sabi mo sa akin papakawalan mo ako. Ngumisi si Carmela, ang kawalang muwang mo lang ay nagpababa sa iyo sa iyong pinsan. Kahit isang bata ay malalaman na ang tupa ay walang halaga sa mata ng isang lobo. Nakatitig lang si Malcolm habang hinihila ni Carmela ang gatilyo. Bang! Ang tunog ng nakakabinging putok ay nagmula sa mga pinto ng mansyon na nabasag na bukas. Sa gitna ng dilim ng gabi, isang silhwete na may dalawang kamay sa kanyang bulsa ang masayang naglakad papasok sa mansyon. Ang guest of honor ay walang iba kundi ang lalaking na-teleport mula sa Yellow International ilang sandali lang ang nakalipas. Si Justin iyon. Dahil ang villa ay matatagpuan sa loob ng urban grounds, matutuntun ito ni Justin sa isang kisap mata. Ngunit dahil ang karamihan sa mga villa sa lugar ay halos magkapareho sa kanilang layout at hitsura, si Justin ang baalang gumawa ng individual na paghahanap. Sa sandaling matagpuan niya sina Carmela at Malcolm, agad na bumaba si Justin patungo sa pasukan ng mansyon sa tabing dagat, pinatay ang mga gwardya na nagpapatrolya sa paligid nito, at sinipa ang pinto. Sa tamang panahon. Sinilip ni Justin si Danica sa lupa, bago tumingin sa masungit na si Carmela, at sa huli ay sa nakatulala na si Malcolm. Saka siya nagpakawala ng maliit na tawa. "Oh Premier's wife, mukhang busy ka talaga ngayon. Kamakailan lang kita nakilala sa Central City tapos ngayon nandito ka na nagdadaldaw sa Stonegate. Bakit ba palagi mong ginagawa ang mga bagay na nakakaasar sa akin? Dahil ba sa tingin mo ay hindi kita papatayin?" 708. Pinagmasdan ni Carmela si Justin sa loob ng mansyon. Siya, gayunpaman, ay hindi masyadong nagulat dahil tila inaasahan niya ang kanyang pagdating. "Oh, tingnan mo kung sino ang narito. Nahanap mo ang lugar na ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko." Si Malcolm ay agad na gumon ngayon na si Carmela ay hindi nagbabanta sa kanyang buhay. Mabilis siyang sumugod sa isang sulok para pagmasdan ang mga pangyayari. Dinala ni Justin ang sarili sa gitna ng sala, habang tahimik na nakatitig kay Malcolm. "Ano sa tingin mo ang pagtatago sa isang sulok ay magpapawalang bisa sa iyo sa lahat ng pananagutan? Tumayo ka. Nangako ako kay Marian na hindi ko muna kukunin ang buhay mo sa ngayon, ngunit gusto kong pumunta ka sa istasyon ng pulisya at isuko ang iyong sarili." Hinamak ni Malcolm ang ideya na pinapatawad na siya ni Marian habang umuungol. "Hindi ko kailangan ng simpatiya ng babaeng iyon. Siya ay kasing sama ng kanyang ina. Patayin mo ako kung kailangan mo. Hindi ako mabubuhay sa tinatawag na biyaya ng aking kaaway. Akala ko nagmamakaawa ka at nagsusumamo na parang alagang hayop sa babaeng ito kanina lang." Kumunat ang noo ni Justin. Mas gugustuhin mong mamatay kaysa tanggapin ang kanyang pakikiramay. Gaano nga ba kalalim ang galit mo sa kanya? Malakas nang inisya ni Malcolm bago siya lumingon sa malayong sulok na may matigas na pagpapakita ng resolusyon. Si Carmela ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Sa puntong ito, tumawa siya ng masama. "Mukhang hindi ka masyadong sigurado sa nangyari noon. Wala ka ba talagang alam sa ginawa ng biyenan mong si Selena? Anong ibig mong sabihin? Si Justin ay mukhang bato. Ang kawalan niya ng kaalaman tungkol sa insidente ilang taon na ang nakakaraan ang dahilan kung bakit hindi pa siya umaksyon doon. Ang Sea Eagles, sa kabila ng pagkakaroon ng isang internasyonal na network ng panektik, ay kailangang gumugol ng kaunting pagsisikap upang matuklasan ang katotohanan na si Malcolm ay talagang mula sa pamilya Campbell na lumipat mula sa Central City patungong Amerika noon. Gayunpaman, karamihan sa background ni Malcolm, kasama ang kanyang trabaho at ang opisyal na pag-amyende sa kanyang pangalan, ay lahat ay pinangasiwaan ng isang misteryosong partido. Ito ay pinananatiling ligtas na walang sinumang tao ang makaka-akses sa impormasyon. Ang alam lang ni Justin ay talagang magpinsan sina Malcolm at Marian, at ang pamilya Campbell ay suportado ng dating clan master ng Gibson clan na si Jason. Nilaro-laro ni Carmela ang hawakan ng pistola, na nagpapakita ng katotohanan siya ay isang mahusay na taga-baril sa kabila ng pagiging isang matikas na babae na sangkot sa politika.
Dahil ang sitwasyon ay umabot na sa ganitong lawak, wala akong pakialam na punan ang mga kakulangan sa iyong kaalaman. Gawin mo kung ano ang gusto mo sa impormasyong ito. Malumanay na umupo si Carmela sa sopa at pinag-cross ang kanyang mga paa. Alam mo ba ang tunay na nagtatag ng Yellow International? Hindi inaasahan ni Justin ang pagbubukas ng ganitong paraan. Sinasabi mo ba na hindi ang lola ni Marian ang nagtatag ng korporasyon pagkatapos niyang bumalik mula sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa? Niyugyug ni Carmela ang kanyang daliri habang sumagot, hindi. Biglang sumigaw si Malcolm na nakakunot noo pa rin sa sulok, ang Yellow International ay sa amin mula sa pamilya Campbell. Natigilan si Justin sa ilang sandali, ngunit hindi nagtagal ay naalala niya na si Yuna ang nagpaliwanag sa background ng Yellow International sa kanya. Ayon kay Yuna, sa pagtatangkang makakuha ng impluwensya at protektahan si Kevin Lysander, sinamantala ng old CEO ang kapangyarihan ni Zachary Lysander para mapalago ang kumpanya. Ngunit kung ganoon nga ang kaso, hindi ba ibig sabihin na nagsinungaling si Yuna? Napangiti si Carmela habang nagpatuloy, walang sino man ang magpahayag sa publiko ng kanilang bahid na nakaraan, lalo na kapag ito ay isang bagay na hindi ipaalam sa publiko. Unti-unti, napunta sa narrative mode si Carmela habang binubuksan niya ang isang serye ng mga kaganapan na itinago mula sa mundo mula noong nakaraang henerasyon. Ilang dekada na ang nakalilipas, ang pamilya Campbell ay katulad ng iba pang pamilya. Walang kakaiba sa kanila bukod sa iba pa sa Central City. Ngunit ang kanilang panganay na anak ay naging malapit na kaakibat ni Marshall Jason Gibson ng angkan ng Gibson. At para sa kanyang mahusay na pagganap sa pagtatanggol laban sa mga hukbong Hapones at Amerikano, siya ay lubos na pinahahalagahan sa kanyang hanay. Bilang resulta, nakakuha siya ng walang humpay na suporta ng angkan ng Gibson at unti-unting napabuti ang reputasyon at katanyagan sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, sa huli ay pinili ng pamilya Campbell na ihinto ang anumang pag-unlad sa loob ng sektor ng militar, na naaayon sa paniniwala ni Marshall Jason na ang saturasyon ng kanyang malalapit na kaalyado ay makakaakit ng hindi gustong atensyon at pagsisiyasat patungo sa Gibson clan. Mula noon, nagsimula ang pamilya Campbell na bumuo ng mga negosyo sa mga rehiyon sa labas ng Central City habang pinapanatili ang mababang profile. Ang Yellow International, na nakabase sa Stonegate, ay walang duda na kanilang pinakamalaking tagumpay. At ang lola ni Marian, kasama ang kanyang intelektual na husay mula sa pag-aaral sa ibang bansa at ang relasyon sa negosyo sa pagitan ng kanyang angkan at Yellow International, ay nagsimulang magtrabaho sa kumpanya. Sa kanyang kahangahangang business mentality, mabilis siyang umangat sa ranggo at hindi nagtagal ay naging kanang kamay ng CEO. Doon siya naging malapit sa dating CEO, ang ina ni Selina Campbell. Ang outreach at pag-unlad ng pamilya Campbell sa una ay umusad ng maayos gaya ng binalak, hanggang sa hindi napapanahong pagkamatay ni Marshall Jason ginawa ang lahat sa timog. Ang kanyang kahalili bilang clan master ay si Gibson Gongming, at bilang resulta ng kanyang pagsusumikap para sa kapangyarihang pampulitika, maraming pamilya at angkan na umaasa sa angkan ng Gibson ay nabuhay ng isang mahirap na buhay. Sa mga panahong ito, gayunpaman, si Selina ng pamilya Campbell at ang playboy-esque na si Gilmore Nigel mula sa angkan ng Nigel ay umibig at nagpas siyang tumakas minsan at para sa lahat. Gayunpaman, dahil walang impluwensya ang pamilya Campbell, kasama ang kanilang pagbubukod sa politika ng militar, hindi nagtagal bago natuklasan ng Nigel clan ang iskandalo na ito. Nais ng angkan ng Nigel na magpakasal si Gilmore sa isang maharlika, at kung may mas kaunti pa sa mga miyembro mula sa apat na nangingibabaw na angkan, tanging ang mga mula sa matataas na uri. Sila ay ang kay Lysander, Lo, Zeng, at Yan. Ito lamang ang mga angkan na karapat-dapat sa isang bono sa kanilang angkan. Kaya, si Carmela ng angkan ng Lo, na keskwela ni Gilmore ay naging perpektong kandidato. Si Carmela ay pinalaki ng may kagandahan at kagandahang loob, kasama ang kanyang sensibilidad sa larangan ng politika. Mabilis nitong mapapabuti ang pag-unlad ni Gilmore sa mga ranggo. Ang Nigel clan ay hindi handang bitawan ang ganoong pagkakataon. At sa kabutihang palad para sa kanila, handa si Carmela na pakasalan si Gilmore sa lahat ng halaga niya.
Bata pa si Carmela at may tiwala sa sarili, at sa kanyang mga mata, naniniwala siya na ang anumang relasyon ay bababa sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng kanyang pagtutol, ang mga pagsubok at pressure na inilagay sa mabigat na likod ni Gilmore sa lalong madaling panahon ay naging dahilan upang siya ay sumuko sa desisyon. Isang pagpipilian sa pagitan ng isang ordinaryong babae at ang kandidatura ng pagiging kabilang sa mga pinuno ng Zenica, pagiging kaanib sa pinakamarangal sa mga pamilya, na napapaligiran ng katanyagan at napakaraming kayamanan. Nakalinaw na desisyon na mapapahamak kung pipiliin ni Gilmore ang nauna, kung saan ang kanyang relasyon ay hindi nakakagulat na humadlang. At nang dumating ang araw para ipahayag sa masa ang kaayusan ng kasal, natural na namumukod tangi ang presensya ng pamilya Campbell sa Central City na parang masakit na hinlalaki. Walang duda na alam ng bawat angkan sa Central City na ang tunay na pagmamahal ni Gilmore ay para sa anak ng pamilya Campbell. Kung patuloy na umiikot ang iskandalo, masisira nito ang kanyang magandang kinabukasan. Higit pa rito, ang angkan ng law ay nag-iingat na ang kanilang anak na babae ay kailangang harapin ang resulta ng hindi sinasadyang relasyon ng kanyang asawa. Alam na kung si Gilmore ay makikipagkita kay Selena ng palihim, wala silang magagawa sa kanya. Kaya't malinaw na kapag ang pamilya Campbell ay umalis sa Central City, o kahit na mula sa Zenica, ito ay pinakaangkop. Ang pamilya Campbell ay mayroon lamang isang katapatan upang suportahan sila, na ang nabigong Gibson clan. Ngunit nang makita ang kanilang sarili sa isang malagim na sitwasyon, hindi sinabi na wala silang natanggap na suporta. Sa ilalim ng napakahirap na kalagayan, halos kaagad silang pinaalis sa Central City. Upang magdagdag ng asin sa sugat, tiniyak ng mga matatanda ng angkan ng law na ang lahat ng mga mapagkukunan ng pamilya Campbell ay nakakulong sa loob ng bansa sa isang tapat na pagtatangka na bawasan ang mga ito minsan at magpakailanman. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, si Selena ay naging matigas ang ulo sa kanyang desisyon na manatili sa bansa. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa umalis ng bansa at ang kanyang mahal. At sa ilalim ng gayong hindi makatarungang mga pangyayari, si Zack Erie, sa pagtatangkang itulak ang kanyang kasintahan sa mas mataas na ranggo, ay tinalakay ang ilang hindi patas na termino sa pamilya Campbell na nagresulta sa kanilang pag-iwan sa huling bahagi ng kanilang kayamanan, ang Yellow International, sa mga kamay ng lola ni Marian. Ang lola ni Marian ay mayroon ng malapit na kaugnayan sa pamilya Campbell, kaya't ang mga panlabas na mapagkukunan ay nag-isip na sila ay mula sa parehong pinalawak na pamilya. Bilang karagdagan sa kanyang natitirang mga kakayahan, ang kumpanya ay pinamamahalaang umunlad ng maayos sa maraming mga darating na taon. Gayunpaman, ang isa sa mga mahalagang kondisyon para sa pamilya Campbell na ibigay ang mga karapatan ni Yellow ay upang matiyak na ang kanilang nag-iisang anak na babae ay mabubuhay ng ligtas at maayos sa Zenica, isa na iginiit ng dating pinuno ng pamilya Campbell. Sa kabila ng katotohanan na sila ay isang pinalawak na pamilya, ang malaking mayorya ng pamilyang Campbell ay hinamak si Selena dahil sa kanyang matigas ang ulo at makasariling mga kalokohan. Nagresulta ito sa pag-iwas nila sa kanya sa lahat ng relasyon sa pamilya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng iyon, iginiit ng dating amo ng pamilya na ipagtanggol ang sarili niyang anak na babae. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya ang lola ni Marian at si Zack Erie na paalisin si Selena para pakasalan ang bastard na anak ni Zack Erie, si Kevin. Ang pagkilos na ito ay mag-aalis sa kanya sa lahat ng drama sa Central City at masisiguro ang kanyang kaligtasan, na magbibigay sa kanya ng pagkakataon para sa isang disenteng paninirahan sa Stonegate ng mas matagal. Sa nakagugulat na paghahayag, naramdaman ni Justin ang panginginig na humantong sa isang ripple effect sa loob niya. Mula sa tono ni Carmela, ramdam ni Justin ang matinding puot niya sa babaeng minahal ni Gilmore, si Selena. Gayunpaman, inalis nito ang alinlangan na gumugulo sa isipan ni Justin sa lahat ng oras na ito. Noong si Selena ay nananatili sa Central City, bakit siya biglang bumangon at pakasalan si Kevin sa Stonegate? Iyon ay tiyak na hindi isang bagay na mahulaan, hindi banggitin ang walang kabuluhang desisyon ng lumang CEO. Walang dahilan para pumunta siya sa Central City para hanapin ang nag-iisang Selena para maging kanyang manugang. Higit pa rito, ang natitirang paglago ng Yellow International ay higit na lumampas sa reputasyon ng pamilya ng lumang CEO.
Ito ay hindi makatuwiran para sa kanya na magkaroon ng napakalaking budget upang magsimula. Ang lahat ng ito ay may katuturan kung ang angkan ng Campbell ang siyang naglatag ng pundasyon. Naiintindihan na si Marian at ang kanyang ina na si Selena ay walang kaugnayan sa angkan ng Campbell na ganap na lumipat sa ibang bansa. Malinaw kung paano hindi iyon makakasama ng karamihan sa loob ng angkan. Gayunpaman, tunay na nilibang ni Justin ang personalidad ng kanyang biyenan na si Selena, isa na magsasakripisyo ng mundo para sa isang lalaking tuluyang iiwan siya. Ang katigasan ng ulo, mabuti man o masama, ay kitang-kita rin sa kanyang anak na si Marian. 709. Noon, nang ikwento ni Yuna ang kwento, may ilang mahahalagang bahagi sa kwento na kahit siya ay hindi sigurado, mga bagay tulad ng kung paano natuklasan ng matandang CEO si Selena. Iyon ay mga madilim na panahon para sa mga miyembro ng anumang pangunahing angkan. At kaya, ito ay pinananatiling lihim sa ilalim ng lupa ng parehong Nigel at Law clans. Huminga ng malalim si Justin habang mapait na ngumiti. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang mga dekada ng mga kaganapan ay nagsimulang ihayag ang kanilang mga sarili, na nag-iiwan sa kanya sa isang pare-parehong tulala. Si Malcolm Campbell ay napuno ng galit at puot habang nakanganga ang kanyang mga ngipin. Sa palagay ko ay nalaman mo sa wakas na ang Yellow International ay sa amin. Ito ay kabilang sa angkan ng Campbell. Ang nagtataksil na babae na iyon ang nagdulot sa amin ng aming angkan, si Yellow, at lahat ng iba pa. Pinili ng iyong angkan na huwag umakyat kapag mas kailangan ka namin. Hindi pa banggitin na ang angkan ng Lysander ay nagdaragdag ng panggatong sa apoy sa pamamagitan ng pagnanakaw sa liwanag ng araw na iyon. Dadalhin ko ang aking ina na parang si Marian. Magiging masyadong maawain para sa kanila. Nagtaas ng kilay si Justin, habang tahimik na sumagot, mayroon pa ring isang bagay, gayunpaman, na nakalilito sa akin. Alam mo na ang mga Nigel at Law clans ang nagtulak sa iyong clan sa Dead End kasama ang lahat ng paghihirap na kasama nito, at gayunpaman, nandito ka tapat sa babaeng ito para magplano laban sa sarili mong pinsan. Agad na nawala ng imek si Malcolm habang tumalikod kay Justin, tumugon lamang ng isang nguso. Samantala, tumawa si Carmela at sumagot, masasabi kong hindi ako kasali sa mga desperadong Tucana at Tucano ngunit sa halip ay ang mga matatanda sa loob ng aming mga angkan. Sisihin mo ako kung gusto mo. At saka, kung hindi dahil sa akin, ang tanggang ito ay matagal na patay sa isang selda ng kulungan sa Philadelphia, Pennsylvania. Mabilis na sinulyapan ni Justin si Malcolm, na sa pagbanggit ay nagpaalala sa kanya ng mga dokumentong binasa niya. Nabanggit nga nito ang tungkol sa felony na nakaraan ni Malcolm, ngunit natatakpan ito ng mga plot hole. Mula nang siya ay palayain, ang buhay ni Malcolm ay naging ganap na U-turn, mula sa kanyang pagpapalit ng pangalan sa Malcolm at ang kanyang paglipat sa Mayon Group sa Hong Kong. Nang marinig ni Malcolm ang pagbanggit sa bilangguan ay agad na namutla habang siya ay pinagpapawisan ng malamig, na tila inaalala ang mga madilim na panahon sa malayong alaala. Nakita ni Carmela na bahagyang nabalisa si Justin habang mayabang na tinutuya, mukhang napakahusay kung ginawa ang mga kaganapang ito na ilihim ang mga kaganapang ito sa lahat ng mga taon na ito. Kung pag-uusapan, hindi ka ba curious kung ano ang nangyari sa taong iyon? Bago makapagsalita si Justin, inilagay ni Carmela ang kanyang daliri sa kanyang mga labi habang tinutuya niya, siya. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sa kanilang pagpapatalsik sa bansa, dahil sa hindi sapat na pondo sa loob ng angkan ng Campbell, bilang karagdagan sa mga serye ng mga hindi magandang pangyayari, ang angkan ay humantong sa hindi maiiwasang pagkawatak-watek nito. Ang malalayong kamag-anak ay naghiwalay ng landas upang iguhit ang kanilang sariling landas. Sa huli, kakaunti lang ang tapat na miyembro ang nanatili sa panig ng pinuno ng angkan. Sa isang dayuhang lupain na may sobrang limitadong pondo, nagpasya silang manirahan sa mga suburb ng Zenikitaw ng Philadelphia. Sa kaunting ipon nila, nagsimula sila ng maliliit na negosyo, katamtamang kainan, at sa hirap sa trabaho. Isang angkan na minsang nagkakamal ng yaman at mga ari-arian, kailangang tumira para sa mga scrap para mabuhay sa gitna ng mga kanal ng lipunan.
Si Malcolm ay bata pa at wala pa sa gulang noong sila ay nagmula sa kayamanan hanggang sa basahan, na naging dahilan upang siya ay mabuo at lumala sa puot na dinala niya sa lahat ng mga taon na ito. Lumipas ang ilang taon bago nila tuluyang natagpuan ang kanilang lugar sa lipunan, ngunit hindi ito malapit sa dati nilang kinaroroonan. Marami sa loob ng angkan ng Campbell sa lalong madaling panahon ay nawala ng ugnayan sa isa't isa, at ang kanilang paninirahan sa Amerika ay nagpatibay ng kanilang presensya sa isip lamang bilang isang nakalimutang nakaraan. Si Malcolm ay pinalaki sa kapaligirang iyon habang lumalaki ang kanyang pagnanasa para sa paghihiganti. Sa kanyang mga taon sa high school, napapaligiran siya ng mga taong halos hindi interesado sa pag-aaral, ginugugol ang karamihan ng kanilang oras sa paglalagalag, pagbebenta ng droga, at pagsangkot sa pagnanakaw at prostitution. Gayunpaman, alam ni Malcolm na para makabalik siya sa matataas na uri, ang edukasyon ay isang mahalagang hakbang upang bawiin ang lahat ng nararapat sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang panahon sa high school, siya ay inakusahan bilang isang nagbebenta ng droga ng marami sa kanyang mga keskwela ng sabay-sabay. Iyon ang sumayre sa buong buhay ni Malcolm. Pagkatapos ay inaresto siya, at dahil sa katamtamang kalagayan sa pananalapi ng kanyang pamilya, napapanood lamang nila habang inosenteng ipinadala siya sa isang juvenile rehabilitation center. Ang mga buwang iyon sa bilangguan ay palaging pagpapahirap sa isip, katawan, at kaluluwa ni Malcolm. Ang kanyang maalab at nerd na hitsura ay hindi nakatulong sa kanya laban sa mga marahas na kriminal na naninirahan sa kanya. Sa isang bilangguan na walang presensya ng babae, ang isang bata at sariwang kabataan ay madaling maging target ng pagpili bilang kanilang ginustong libangan. Nabaligtad ang buhay ni Malcolm habang nabubuhay siya sa kung ano ang maaaring tawaging impyerno sa lupa. At pagkatapos ng mga buwan ng pisikal at mental na pang-aabuso, may isang taong handang bayaran ang kanyang pantubos ng buo. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Carmela. Si Carmela ay masinsinan at palaging nauuna ng ilang hakbang. Sa lahat ng mga taon na ito ay mahigpit niyang sinundan ang angkan ng Campbell, sa isang bahagi, upang matiyak na hindi na sila makakabalik, habang kasabay nito ay maingat na sinusubaybayan habang sila ay natitisod sa mga kanal ng lipunan. Nang makatiyak siya na ang kabanata ng Campbell clan sa kanyang buhay ay natapos na, natuklasan niya na ang kanyang asawang si Gilmore ay tinutulungan si Marian sa lahat ng kanyang mga kakulangan sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Ang hindi inaasahang pagtuklas na iyon ay nagdagdag sa kanyang hindi maarok na galit sa anak ni Selena. Noon naalala ni Carmela na nasa selda si Malcolm, na nag-udyok sa kanya na magtaka, paano kung magpasya siyang pumili ng isang kabataan mula sa dumi at bigyan siya ng pagkakataong tuparin ang kanyang paghihiganti. Hanggang saan siya maghihiganti? Dahil siya rin ay may kaugnayan sa dugo kay Marian bilang mga pinsan, kung sila ay nasa malalim na paghaharap, si Marian ay magdurusa sa isip kahit na siya ay nanalo o matalo. Dahil dito, napalaya si Malcolm, at sa ilalim ng tulong at pagpopondo ni Carmela, inalis ang kanyang mga akusasyon, nag-enroll sa isang elite na paaralan at opisyal na itinaas pabalik sa laylayan ng Maharlika. Nag-adopt siya ng bagong apelyido nang bumalik siya sa Zenica sa pamamagitan ng kanyang recruitment sa Mayon Group sa Hong Kong. Ang unang nasa isip ni Carmela ay ang pagsulong ni Malcolm sa mga ranggo sa loob ng Mayon Group bago makipagkompetensya kay Marian bilang mga kakompetensya sa negosyo. Hindi niya akalain na isang gininto ang pagkakataon ang mahuhulog sa kanyang mga kamay, nag-request ang Mayon Group na magpadala ng empleyado sa Yellow International. Sa kanyang tungkulin bilang clanwoman ng Nigel clan at isang miyembro ng Law clan, nilalaro niya ang kanyang mga card sa ilalim ng mesa para payagan ang paglipat ni Malcolm kay Yellow. Si Mason Lee, ang chairman ng Mayon Group, ay hindi masyadong nag-aalala tungkol doon. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang paglipat ng makabuluhang kahalagahan. Habang masayang isinalaysay ni Carmela ang backstory ni Malcolm, nakatutok si Justin, pinananatiling tahimik. Maaaring itinago ni Carmela ang karamihan sa kanyang tunay na intensyon mula sa pagsasalaysay, ngunit naisip ni Justin na siya ay kumikilos bilang paghihiganti sa mga aksyon ng kanyang asawa, ang target, gayunpaman, sa kasamaang palad, ay si Selena at ang kanyang angkan.
Nilamon pa rin si Malcolm ng nakakapangit na mga pagbabalik-tanaw na dulot ng pagsasalaysay ni Carmela, kapansin-pansin ang kanyang oras na naglilingkod sa bilangguan, dahil kitang-kita niyang mapatla at natulala. Para sa isang disenteng lalaki, iyon ay walang alinlangan na isang karanasan sa pagpapakamatay na magpapatrauma sa isa habang buhay. Kung hindi dahil sa nag-aapoy na puot na nagpapasiklab sa kanyang apoy, si Malcolm ay hindi magtatagal hanggang sa araw na ito. Alam na alam niya na ginagamit siya ni Carmela bilang tool para sa kanyang master plan. Alam din niya na ang kanyang pamilya ang nanguna sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Ngunit ngayong nabiyayaan na siya ng mabilis na paglabas mula sa buhay na impyerno na iyon, maaari lamang niyang sundin ang gusto nito, at makuha muna ang Yellow International. Ang mga scheme sa huli ay naging patagilid nang gamitin siya ni Marian bilang jumpboard mula sa mga kaganapang pinasimulan niya. Sayang, inaasahan ko ang isang away sa pamilya na ang resulta ng kanilang pagtatapos sa isa't isa. Napabuntong hininga si Carmela nang tumayo siya. Okay, I told you everything I need to say. It was my fault to have even the slightest expectations for this dimwit. Now that the cat is out of the bag, I'm going to take my leave. As for that idiot, you can do whatever you want with him. He has served his only purpose in life. Napangiti si Carmela at nagtungo sa pintuan. Si Justin na tahimik sa lahat ng ito, iniunat ang kanyang binti at bahagyang tumapak sa plywood sa harap mismo ni Carmela. Creak! Batag! Isang kedena ng malalakas na tunog ang narinig habang ang mga pinewood na tile ay tila hinaipan mula sa loob, isang bitek na 1 metro ang lapad ay lumabas mula sa manipis na hangin. Biglang itinigil ni Carmela ang kanyang mga yapot habang bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano? Hindi mo naman talaga ako iniisip, di ba? Kailangan ko bang ipaalala sa iyo, ako ang clanwoman ng angkan ng Nigel at ang unang ginang ng bansa. Ang angkan lang natin ay mga liga na nangunguna sa angkan ng Zeng na iyong sinira. Kung hahawakan mo ako, sisiguraduhin kong ang buong Zenica ay nasa ulo mo. Matapang na binigyang diin ni Justin, ang iniisip ko ngayon ay hindi kung mamamatay ka, ngunit kung paano ka mamamatay. Kung tungkol sa mga kahihinatnan, naniniwala akong mahihirapan kang ipaalam ito mula sa ilalim ng 6 na talampakan. Nakaramdam si Carmela ng nakapipinsalang lamig dahil alam niya noon na hindi nagbibiro si Justin. At sa sandaling iyon, agad niyang inilabas ang kanyang handgun at itinutok mismo sa utak ni Justin. Kahit ilang pulgada lang ang layo sa kanya, nanginginig ang mga kamay niya sa takot. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Sa tingin mo ba ay hindi ko pa ito pinag-isipan ng mabuti? Binabalaan kita, mas mabuti pang mag-double check ka sa maliit na asong iyon na si Marian. Tumawa si Carmela. Nakaramdam si Justin ng isang nakababahalang premonition. Anong ginawa mo sa kanya? Bago pa siya makatapos ay nag-vibrate ang phone niya. Hindi pinansin ni Justin ang baril na nakatutok sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang kanyang telepono, para lang makitang si Marian nga iyon. Lalong lumawak ang ngisi ni Carmela dahil alam niyang siya ang may kapangyarihan. Ayos na ba ang lahat? Sinagot ni Justin ang tawag. Nasa tapat ng linya si Marian sa mahina at nautol na tono, na may mga pahiwatig na nagpapahiwatig na siya ay umiiyak. Justin. Please. Huwag mo siyang saktan. Natarante si Justin habang hinihinaan niya ang kanyang boses. Wala akong ideya kung ano ang iyong pinag-uusapan, alam ko kung paano haharapin ito. Hindi. Malapit nang masira si Marian habang nagsusumamo, alam ko kung sino ang kaharap mo ngayon, ipinadala niya sa akin ang lahat ng ito. Lahat ng mga dokumento. Basta. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring huwag mo siyang saktan. 710. Magmakaawa. Ang isip ni Justin ay napunta sa sobrang pagmamadali. Malinaw ang pagkabalisa sa boses ni Marian sa kabila ng static na tawag. Dahil dito ay kumulo ang tiyan niya at hindi mapakali. Hanggang ngayon, mabibilang niya sa isang kamay kung ilang beses naging sunod-sonyerin si Marian. Ngunit narito siya, sinira si Carmela at desperadong nagmamakaawa kay Justin na huwag gumawa ng anumang aksyon sa kabila ng lahat ng ginawa ni Carmela.
Nang hindi marinig ni Marian ang kanyang sagot, sinabi niya ng may dagdag na pagkabalisa, ang pamilyang inagaw niya sa States, ang angkan ng Campbell, ay kasama ang aking tiyuhin at ang kanyang pamilya. Kung may mangyari sa kanya, mamamatay sila. Siya ay humihikbi at nagpatuloy, ang aking ina at ako ay may utang na loob sa kanyang pamilya sa ngayon. Hindi ako maaaring umupo dito at manood ng walang ginagawa habang sila ay namamatay para sa akin. Ang puso ni Justin ay nag-aapoy sa kaguluhan, na nakita ang karaniwang masigla at masayahin na si Marian ay nabawasan sa kaawa-awang kalagayan, at maging ang kanyang mga mata ay namumula. Sa kabila ng masakit na boses ni Marian na tumunog sa pamamagitan ng tawag, naramdaman pa rin niya ang hindi kilalang puwersa na nagpawi sa lahat ng kanyang galit at naging masikip na bola sa kanyang dibdib, na naging imposible para sa kanya na mailabas ang kanyang nakakulong na galit. Casual na inilagay ni Carmela ang kanyang mga gamit sa kanyang handbag at pinaikot-ikot ang ilang kulot ng kanyang buhok gamit ang kanyang daliri. See, your darling wife requested so sweetly for you to spare my life. She's right, you know. It would be wise for you to think this through before. Kung gusto mong maging pinuno ng Gibson clan, ang iyong mga aksyon ay dapat na nakabatay sa rational thinking at hindi sa impulse. Understood. Dahil doon, tumalikod siya at lumagpas sa bitek na lupa, sonting pabalik kung saan siya nanggaling. Hindi mabasa ang mukha ni Justin ngunit hindi niya sinubukang pigilan siya sa pag-alis. Sa halip, itinuro niya ang kanyang susunod na tanong kay Maria na nasa linya pa rin. Ganyan ba talaga kahalaga ang buhay nila sa iyo? Mariing pinipigilan ni Marian ang kanyang mga luha, ngunit pinilit na lumabas, ang pagbabante ay hindi dahilan upang isakripisyo ang mga inosenteng buhay. Naiintindihan ko, bulong niya at inend ang tawag. Sa parehong sandali, si Marian ay nasa kanyang opisina pa rin. Walang gana siyang dumausdas pababa mula sa sofa patungo sa lupa upang magpahinga sa sahig sa tabi ng coffee table at pinagmasdan ang naninilaw na litrato sa kanyang work desk. Ang larawan ay isang portrait shot ng isang lalaki at isang babae na may mga kaakit-akit na katangian. Ang lalaki ay mukhang medyo mas matanda na may kakaibang katangian at ang babae sa larawan ay walang iba kundi ang kanyang sariling ina, si Selena. Mahusay na nakasulat sa ibabang sulok ng larawan ang mga salitang magkapatid na Stephen at Selena ng angkan ng Campbell. Tumawa si Maria ng panunuya sa sarili at bumulong ng malakas, Nay, pagod na ako. Kung umalis ka lang ng bansa noon kung saan dapat. Walang laman at madilim ang silid maliban sa mga eksenang kumikislap sa screen ng telebisyon na nagbibigay liwanag sa isang maliit na sulok ng silid. Sa puntong ito, papaalis na si Carmela Lo sa villa. Gayunpaman, bago pa man siya makahakbang sa labas, naramdaman niya ang isang napakalaking kapangyarihan na humila sa kanyang katawan pabalik sa sala. Sumigaw siya ng pagkagulat sa pag-angat sa ere at pagkatapos ay ibinagsak sa coffee table. Naiinis siya sa pagtrato sa kanyang ngunit sa bahagyang takot sa katotohanan na kahit papaano ay nagawa ni Justin ang lahat ng iyon nang hindi man lang nagtaas ng daliri. Bumangon siya at galit na nagtanong, ano ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang patayin ang pamilya ng iyong asawa? Walang salita na nilapitan siya ni Justin at inabot ang kanyang braso para magbigay ng isang sampal. Ang lakas ng nakabukang palad nito sa pisngi niya ang nagpabagsak sa kanya pabalik sa carpet. Nalilito at nanginginig pa rin sa hapdi ng kanyang sampal, hindi niya maalis sa isip niya ang sitwasyon. Nabaliw na ba siya? Hahayaan ba niyang mamatay ang angkan ng Campbell? Binigyan lang niya ito ng matalim na sulyap at ibinaling ang atensyon kay Malcolm na nagtatago sa isang sulok at natakot sa kanyang talino. Ang pamilya mo, nasaan sila ngayon? Nasa Philadelphia pa ba sila? Lumunok si Malcolm at kahit na hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang itatanong ni Justin, umiling siya at sumagot, hindi na, higit pa. Well, nasaan sila ngayon? Lumipat sila sa Baltimore, Maryland, sa States 2 taon na ang nakararaan. Hindi man lang magawang makipag-eye contact ni Malcolm kay Justin habang nagsasalita siya dahil masyadong mapang-api ang kanyang aura. Inabot ni Justin ang kanyang telepono at nag-dial ng numero nang hindi kinikilala ang pagkalito ni Malcolm at Carmela. Nang matapos ang tawag, maririnig ang boses ni Sauron sa telepono.
Kamahalan Pluto, ito ay biglaan. May utos ka ba? Tanong ni Sauron, ang boses nito ay may paggalang. Sino ang pinakamalapit na ahente sa Baltimore, Maryland na maaaring ipadala? Tanong ni Justin sa English. Tumigil si Sauron para mag-isip at sumagot, para sa lugar na iyon, ang tactical team sa lupa ay binubuo ng mga retiradong sundalong Amerikano mula sa Delta Force at Navy SEALs. Sama-sama, bumubuo sila ng elite na SEAL, na mga mersenaryo para upahan. Tinatayang nasa humigit kumulang 100 sila sa bilang. Ang Baltimore ay port city din kaya kung kinakailangan, maaari nating gamitin ang lihim na ruta ng transportasyon ng Canada at kung kinakailangan, maaari nating gamitin ang lihim na ruta ng transportasyon ng Canada. 039, sa ganoong maikling paunawa, maaari pa rin kaming mag-deploy ng hindi bababa sa 3 mga destroyer at higit sa 10 Apache attack helicopter. Bulong ni Justin sa sarili, atin din ang DSEAL. Kailan sila idinagdag sa payroll natin? Simula noong nakaraang taon. Pero sinabi mo sa amin na huwag kang istorbohin sa mga walang kabuluhang bagay kaya hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong sabihin sa iyo, sagot ni Sauron. Hindi man lang naalala ni Justin ang sinabi niya kay Sauron. Well, whatever. Hilingin sa kanila na mangolekta ng impormasyon tungkol sa Campbell clan mula sa Sea Eagles. Ang mga miyembro ng clan ay kasalukuyang nasa Baltimore at maaaring kinidnap o palihim na pinalibutan. Kailangan kong lutisin mo ito sa lalong madaling panahon, kaya hanggat ang kaligtasan ng clan ay hindi nakompromiso. Ang koponan ay maaaring gumawa ng mas maraming racket hanggat maaari. Hindi ako magkakaroon ng kalahating oras na iyon. Kopyahin mo yan. Agad namang tinupad ni Sauron ang kanyang utos ng walang pagtatanong. Tinapos ni Justin ang tawag at diretsyong tumingin kay Carmela. Naiintindihan ni Carmela ang Ingles na kahit na siya ay walang kaalam-alam tungkol sa ilang natatanging termino na ginamit ni Justin, maaari pa rin niyang malaman na nagpapadala siya ng mga tao upang iligtas ang angkan ng Campbell. Alam mo, gumawa ka ng 2 hanggal na pagpapalagay. Napangiti si Justin at itinaas ang kanyang hintuturo. Ang unang pagkakamali ay ipagsapalaran ang iyong sariling kaligtasan para sa buhay ng angkan. Ibig sabihin, hanggat anumang balita ng iyong pagkamatay ay hindi nakakarating sa iyong mga tauhan, hindi sila gagawa ng anumang agarang aksyon. Nanlaki ang mga mata ni Carmela, nataranta. Napagtanto niya kung ano ang ginagawa ni Justin. Sa katunayan, hanggat siya ay nasa loob ng villa, hindi niya maabisuhan ang sinuman sa labas. Kahit na may mga tao siya sa malapit, hindi nila matatanggap ang mga order sa oras. Itinaas ni Justin ang isa pang daliri at maingat na nagpatuloy, ang pangalawang pagkakamali ay ang pinakakamangmangan sa lahat. Sa lahat ng mga laban na dapat piliin, pinili mong isagawa ang iyong laban sa ibang bansa. Dito, maaaring mayroon ka pa ring impluwensya, ngunit sa labas ng bansang ito, mas mababa ang halaga mo kaysa basura. Galit si Carmela hanggang sa puntong naging purple ang kanyang mga labi, ngunit hindi man lang niya maibuka ang kanyang bibig dahil sa mapang-ipang kapangyarihan ni Justin. Muling tumawa si Justin at tinapik ang kanyang sarili sa dibdib. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, maaari kong ganap na sirain ang buong mundo kahit na ito ay ang White House, maliban sa mismong lupa sa ilalim ng aking mga paa ngayon. Masyadong mapangapi ang aura na kahit isang golden core cultivator ay kayang labanan. Kaya't kahit isang piraso lang ang inilabas niya, si Carmela ay nagpupumilit na manatiling malay. Ang madilim at nakakatakot na enerhiya lamang na nagmumula kay Justin ay sapat na upang matuno ang lahat ng kanyang pagmamataas at pagmamataas sa wala. Biglang namula ang kanyang mukha, nangingilid ang mga luha sa kanyang mukha habang umiiyak siya. Si Malcolm na kanina pa nakamasid sa lahat ng nangyayari mula sa sulok ng silid ay nagulat din. Sa malapitang pagtingin, napansin niya na sa carpet na kinauupuan ni Carmela, isang maliit ngunit kapansin-pansing mantsa ng tubig ang unti-unting lumalaki. Sa sobrang takot ba ng babae ay nabasa niya ang kanyang pantalon. Pagkalipas ng 10 minuto, hapon na sa Baltimore kung saan sumisikat ang araw. Mainit. Sa gilid ng isang kalsada na patungo sa isang residential neighborhood ay isang Chevrolet sedan.
Nakaupo sa loob at isang malaking Caucasian na lalaking nakikipag-usap sa kanyang telepono, habang ang dalawa pang gang Boy ay mabilis na nagtatype sa kanilang mga computer, naghahanap ng kung ano. D37, ang mga numero ng iyong target ay 235 at 214 sa ikatlong palapag. D48, ang iyong mga target ay numero 387 at 552 sa ikalimang palapag. Pasok na ang radyo kapag nakuha mo na ang iyong mga posisyon, utos ng lalaki sa front passenger seat sa isang makapangyarihang boses. D37 sa posisyon. D48 sa posisyon. Roger. Landon, maaari mo bang kumpirmahin ang anumang aktibidad ng kaaway? Tanong ng lalaki. Ang isa sa mga batang lalaki sa backseat ay huminto sa kanyang pagtatype para sumagot, nahuli ni Kapitan, D55 at D21 ang isang kalaban sa kalye at si D21 ay nagpatuloy na itago ang kanilang sarili bilang sila. Ang plano ay nagpapatuloy ng walang sagabal. Mayroong 5 kalaban sa kabuuan at ang natitirang 4 ay aalagaan sa lalong madaling panahon. Itinaas ng kapitan ang kanyang kagamitan sa komunikasyon at nag-utos, strike team, humanda sa pagkulong sa natitirang mga kaaway. Gusto ko ng malinis na take-out. D55 at D21, kayong dalawa ang namamahala sa paglilinis. Makipag-ugnayan sa loob ng 20 segundo. Yes sir. Sabay-sabay na sagot ng team bago ibinaba ng matipunong lalaki ang linya. Inabot niya ang isang lata ng Red Bull at sabay lagok at sinabi sa isa sa mga batang lalaki sa backseat, magplano ng ruta ng pagtakas ngayon at siguraduhing putulin ang lahat ng linya sa pulis o anumang iba pang awtoridad. Sagutin mo yan, Captain. Ang misyon na ito ay mas mababa sa ating sweldo. Ang mga kalaban ay hindi man lang nakayanan ang kahit isa sa ating mga ahente, napakasarap, sabi ng isa sa kanila. Tumahimik ka. Udyok ng kapitan. Kailangan nating seryosohin ang lahat ng misyon. At saka, first time nating magtrabaho sa ilalim ng utos ng batang hotshot na iyon, kaya mas mabuting panatilihin natin itong malinis at mabilis. Kung hindi natin matatapos ang misyon sa tamang oras, patay tayong lahat. Ang batang ahente ay mabilis na bumalik sa kanyang trabaho nang walang anumang salita. Ilang minuto lang ang lumipas, umalangaw-ngaw ang 2 muffled na putok ng sniper at maririnig ang hiyawan mula sa dating mapayapang lugar. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.